So today's video, mag-unboxing naman tayo. And unbox natin ay ang Arai. Pero kakaibang Arai ito kasi it's the It's the RX-7 V Evo. So hindi ito yung regular na Arai na RX-7X na nakikita nyo here in the Philippines or sold sa Philippines. This is the RX-7 V Evo. Background lang saglit dito sa V Evo. Wala siya sa Pilipinas kasi actually walang official distributor kasi ng Arai. And ang pinagkukuhanan ng Arai na RX-7X is from Japan. And in Japan, ang gamit nila, yung regulations nila ay up to RX-7X lang. And this is the higher version kasi yung Evo. So may mga konting pinagkaiba, pero hindi mo siya mapapansin unless makita mo yung logo na V Evo or RX-7X. So tara, unbox natin. Ang unang sasalubong sa'yo guys is ito. Bubble wrap. Then, dalawang, ano ba tawag dito? Para siyang marshmallow na foam. Tatlo. May isa pa. Tatlo. Agad-agad, ang sasalubong is yung helmet. So, walang arte-arte, helmet na agad. Yeah. Ano pa kasama? Meron tayong manual and stickers. Ayan. Ito ata, I'm not sure kung para saan to. Feeling ko sa docking. So, explain ko na lang mamaya. Ayan, booklet. Meron din siyang silicone. So, guys. And that's it. Ito yung, bumili din kasi ako guys ng diffuser. So, ito yung kasama sa box ng diffuser. Pero wala na akong box ng diffuser kasi binili namin tong RX-7 V sa Thailand. So, hindi ko na nauwi yung box. Then, ito pa. Wala siyang kasamang pin lock guys binili namin to separate doon. So, dalawa binili ko. Yung isa nakakabit dito. And yung isa yung sa RX-7X ko. So, meron din akong RX-7X. Dito ko siya binili sa Philippines. And ito yung V. So, buksan muna natin to. Itong version na to ay kay Maverick Viñales. So, tabi muna natin tong pin lock. Itong manual and silicone. Yeah. Ay, maskip. Yun. Yan. Although hindi ito yung una ko. Yung una kong binili was, hindi ko ma-pronounce kasi yung pangalan niya, pero mamaya pakita ko sa inyo. So ito yung Maverick Viñales. Ang gandang kintab. Yan. So naka-specify siya na RX-7 V Evo. Yun. So ito. Kapag bibili nyo guys, hindi ito nakakabit. Itong chin curtain niya. So kakaiba yung pagkabit nito. Pakita ko sa inyo mamaya. Then ito, meron siyang diffuser na binili ko rin separately. Pero same siya ng RX-7X. Tapos meron siyang 5-way ito guys eh. Ang spoiler niya, no, napaka-cute. Ito siya. So, up, push up. 1, 2, 3, 4. Alam ko marami siyang modes eh. Pero dahil dito sa spoiler or diffuser kung tawagin, nalilimit lang siya. So, paano ibaba? Ipupush mo lang paakyat. Then, kusa siyang bababang ganyan. Woo! Ngayon, para sa vents, meron siyang 3 vents sa taas na very useful talaga. So, ayan. Pwede natin isara. Meron siyang switch. Tumitigil yung switch guys sa gitna. Or may pumipigil sa gitna. So, pwedeng halfway lang yung pasok ng hangin. Or full, close. Dito rin. Yan, half. And then, full. Dito rin. Then, sa diffuser guys, meron siya dito kung mapapansin nyo. Siguro ilalagay ko na lang yung picture. Pero kasi ito, sa loob nitong spoiler na to, meron siyang stick na gumaganon. Yan, kaya may vent siya dito.
So, para ma-diffuse yung hangin. So, ang manual setting siya guys, pwede nyong kalikutin sa loob siya. Kaso kapag nakasuot na yung helmet guys, mahirap. And feeling ko kaya may ganito siya. I'm not sure hindi ko sure pero feeling ko kaya may ganito siya para may pasok nyo dito at saka mailipat-lipat nyo. Pero ako personally, hindi ko nakikita yung differences niya. Or hindi ko pa napag-aaralan yung differences niya. Ayun. Ganda. Tapos meron din siya isang vent sa harap. Ito very as in mararamdaman nyo talaga to kasi ang laki. So, ayan. Galing, no? May kapangalan ako, guys. So, ang question, paano tanggalin ang visor? Yun talaga yung number one question dito. Kasi ang papansinin nyo, guys, ang visor niya, yung mechanism niya para tanggalin nakatakip. Unlike ito, kunin ko. Unlike itong HJC ko na carbon, wait lang, tabi muna natin to saglit. Yan. So, ang normal mechanism niya is aangat nyo yung visor. Tapos, ayan na. Super simple. Kita nyo ba guys? Yan. Super simple lang. Diba? Pag pindot, yan, tanggal na siya. Tapos, kabit lang ulit. Yan. So, very standard. So, halos lahat na helmet na may bilhin nyo, ganito halos yung mechanism niya. Pero kakaiba sa aray. Paano? So, first, aangat natin dito. Angat, so push to. Then itong part na to, palabas siya. So pag ganun, hindi siya kapag pataas guys, hindi siya magbubuksan. Dahil nakalock siya dito. Nakalock pa rin siya dito. Naka-hook. So medyo ilalabas niyo yung hook. Yan, pag nalabas na, basic. Then meron tayong tinutulak ito. Yan, kita ba? May arrow. Yan, dalawa, both sides. So, pag pinindot nyo yan, guys, ito, sample. 8 otikas, yan. Lalabas yung cover niya. So, ganun din sa kabila. Yun. Then, meron siyang brass bolt. Meron siyang brass bolt dito. Ang kailangan nyo gawin, ipapasok nyo dyan sa may buta. So, angat nyo. Since nakaangat na siya ng konti, kita ba? Nakaangat siya ng konti. Ngayon, pag inangat, binaba niya yung visor, kusa siyang pupunta dito sa bilog. Then, pwede niya siyang hugutin yan. Very fast. Ayan, medyo complicated siya. Pero okay naman siya. I mean, i-consider niyo yun pag bumili kayo ng RI na helmet. And no big deal naman siya para sa akin. Actually, nagagandahan ako kasi kakaiba siya sa other helmets kaysa sa Shoei or sa AGV. So pagbalik ganun din. Sakto niyo lang sa butas. As push konti para pumasok sa kabila din. Push. Then angat. Yan, may click. Then, sasara nyo. Hindi pwedeng isara to habang nakasara yung visor. So, mauna yung cover. Sara yung cover. Then, visor. Shading. Ganda. Hindi ko pa siya magamit guys eh. Actually, nagamit siya ni Jai isang beses. Pero, ever since, hindi ko nagagamit ulit. Ang ganda niya kasi parang gusto ko lang nakatago, nakadisplay lang siyang ganyan. Napakaangas. Chin curtain. So, tanggalin muna natin. Meron siyang lock dito sa loob. Wait. Nakalimutan ko, may donut nga pala kami. So, gamitin natin. Bilis lang. So, pag bumili kayo, ito yung makikita nyo sa loob. Which is, para siyang may mini chin curtain. Yeah. Tapos, kala ko nung una natatanggal to. Hindi pala siya guys, lock siya. So, nahihila lang siya. Yeah, nahihila. Saka nyo ipapasok tong mga clips dito. So, ganito lang siya. Habang nahila siya, nakaangat siya, papasok natin. Tapos,
Once na okay na siya, isara natin. Ayan. Ayun. So, ano nga ba difference nito at saka sa RX-7X? So, kunin ko muna yung RX-7X, guys. Wait. So, ito naman yung RX-7X ko. Ang pangalan is Schwans. Hindi ko alam. Ayun siya. Yun yung may-ari nitong helmet. So, ano difference niya? Pag titignan nyo, exactly the same, diba? Boom. Side by side. Same shell. Same vents. Diba? Same chin curtain. Exactly the same. Yan. So, unang-unang pinagkaiba nitong dalawa, guys, is yung mararamdaman nyo. It's the weight. So, itong RX-7X, kung hindi ako nagkakamali, iba yung timpla ng fiber nito kaysa dito. So, mas mabigat to. Although ito, guys, meron na siyang cardo sa loob. Although wala siyang pinlock. Ito kasi may pinlock to na nakakabit. Pero mas mabigat talaga to. Even when wala pang cardo, nung ginagamit ko siya, mas mabigat talaga to kaysa dito. I think mga 200 grams yung weight difference niya. Wala kasi siyang nakasulat, guys, kung ilan yung weight niya. I can't find the weight. Pero once na mahawakan niyo yung V, mas magaan siya. Although mabigat pa rin siya compared sa mga other flagships kasi yung iba carbon Ito, may sarili silang fiber na ginagamit, plastic fiber na ginagamit. Yun, actually, that's it. And yung cheek pads nito, guys, magkaiba. So, hindi siya interchangeable. Wait, baguhin ko. It's interchangeable yung cheek pads nito, pero hindi siya the same. Kunin ko muna saglit. Explain ko sa inyo. Here, nakuha ko na. Ito yung cheek pad. So, dalawang pair to ng cheek pads. Kunin natin to. Ito, ang stock ng medium ng RX-7X is 20mm. For medium I'm not sure sa ibang size, pero yan, 20. Ito yung stock nito. So, iba na yung nasa loob nito. And ang stock nito is 25mm. So, makikita nyo naman yung difference, di ba? 5mm is a lot. And ang kinagandahan dito sa RI, guys, modular yung mga cheek pads and yung sa forehead, ano pa. Basta lahat ng padding nila, guys, it's modular. And ang big difference niya, dito sa V, yung hook niya or itong plastic part, nasa harap. Ito, sa X naman, nasa likod, and dito, guys. Yan. Ito siya. Kita ba? Ayan, ito siya. So, tignan natin yung loob Ganito magtanggal. Ayan. Ganito yung loob niya, guys. So, intercom ready siya. Then, ito yung sinasabi ko, modular siya. Yan. Pwede nyo tanggalin to pag medyo masikip. Yan. Pwede nyo bawasan. Pero hindi siya recommended. For me, mas okay na bumili ako ng bagong pads. Kasi iba pa rin yung padding kapag stock. I mean, wala pang tinatanggal. Although, pwede nga. Itong stock na to ay, paano ba? Ganito rin. Now, ang pinagkaiba, guys, since binili ko to sa Thailand, meron silang official store doon ng RI. Sinukatan ako ng ulo doon. And binigyan ako ng plus 5mm na padding. So, yan, ito yung plus 5mm for free. Walang bayad yun. So, ito yung stock. Hanggang dito lang yung stock. Then, itong sumunod, pinatungan nila ng 5mm. Ngayon, bakit hindi ito yung suot ko sa loob? Kasi bumili ako ng 35mm na cheek pads, which is nakalagay dito. For RX-7X to So, dito ko siya nilagay and perfect fit siya sa akin. Yun yung pinakamakapal na cheek pads nila. And through time, medyo yan, napit-pit na siya. So, saktong-sakto. Kahit nung una, sobrang hirap isuot. Pero mas tama kasi yun. And walang pressure point dito sa ulo. Sa cheeks lang. Then itong 30, since nga nakatry ako ng 35, naghanap ako ng 35. Kaso ang problema, walang V. RX-7 V Evo dito sa Philippines. All of it is X. Pati cheek pads, X. Pero sumugal ako. Kasi ito lang naman yung difference niya. Itong part na to.
tsaka dito. Pero yung inner shell niya, exactly the same. Yung surprisingly naman, kala ko masasayang lang pera ko. Pero kasyang-kasya naman. So, 35mm to. Sobrang kapal. Yan. Para siyang, 1 inch, 1.5 inch yung pads niya. And kasya naman siya. Walang, as in firm siya sa loob. Hindi siya matatanggal basta-basta. Ito naman, 35 din. Pero, medyo napit-pit na kasi ito na yung lagi kong gamit. Yan. Yung loob niya, kita ba? Yun yung differences niya. Pero the rest is the same. Kung hindi ka naman maselan sa weight, go for the V. And wala naman actually nagtitinda ng V tuloy for the X. Wala naman nagtitinda ng V dito. Bihirang-bihira lang. So, I think I could say, ako lang yung naka-Maverick na Vinyales, na V, RX-7 V Evo, dito sa Philippines. Comment kayo pag hindi. Pero I think ako lang yung may V dito. Hehe. Ngayon punta tayo sa silicone. Kasi ang AG, VRI, and Shoei, meron silang ganito na binibigay silicone. I don't know sa ibang brands na high-end. Pero alam ko lang yung 3 na yun. RI, Shoei, AGV. May ganito silang kasama. And ang purpose nito, nakita ko kay Adobo Moto to guys Para pala siya dito. Pag umuulan, pwede nyo ilagay itong silicone dito sa rubber gaskets niya. Para pag sinara nyo, pati dito sa taas, pag sinara nyo, wala talagang papasok na tubig. I'm not sure kung tama yung paggamit pero yun lang nakita ko kay Adobo Moto. So soon, hindi ko pa sure kung kailan ko to gagamitin. Pero pupunta kaming Bangkok this October guys. So dito ko siya binili doon ko siya binili itong V. So kung may gusto kayo, ang price nito is, I think kapag kinonvert dito sa pesos is 47K. Diba? Ang laki na mahal nito sa RX-7X. So if may gusto kayong ipasabay, kasi doon kompleto lahat with cheek pads, lahat visor, pro shade, yung diffuser, yung mga cover, nagtitinda din sila ng mga cover. Basta kompleto doon guys. Lahat ng kailangan nyo ng RI andun. And mga gears. So, pupunta kami doon. Pwede kayong magpasabay ng gears, guys. Mag-update naman ako sa page. At saka magpo-post ako sa mga group. So, pwede magpasabay doon. So, yun. Sana din maging business ko. Mga gears. Ang dumi na ng helmet. Puro fingerprint. Pero okay lang. Ang pogi naman Ang gamit kong balaklava, guys, ay Dry Plus. Favorite kong balaklava. So, ang dami namin reserbang ganito. Sarap niya kasi sa mukha at saka hindi siya nakakadiri. Grabe, sobrang fit ng 35mm sa akin. Hirap tanggalin at saka isuot. Ngayon guys, punta naman tayo sa motovlogging setup ko. So, paano ko pala ipapakita yung camera, Kasi yun yung pang-record ko. Anyway, motovlogging setup ko is, gamit ko to, RX-7X. Then, tatanggalin ko muna yung chin curtain. Yun. First step done. So, ito, tago nyo lang to. Ito din, tatanggalin ko. Although, pwede nyo i-keep to. Pero ako, tinatanggal ko na lang. Yun. Tago muna natin. Ito ang gamit ko, guys, na chin mount para sa GoPro. For the Insta360. Ito. Kasi, yung gamit ko dati was yung paway. Pag ganun siya, paway. Hindi siya pwede. Lalo sa big bike. Hindi siya gagana. So, ito. Ito yung gamit ko. Yun siya. Okay. Very sturdy. Hindi siya gagalaw. Tapos, yung camera ko kasi gamit so hindi ko mapapakita pala sa inyo. So, dito yung camera. Tapos yung camera ko, guys, hindi siya nakatayong ganyan. Nakabaliktad siyang ganyan. Kasi, mas gusto ko, guys, ang nakikita nyo, yung kalsada, then yung cockpit, na hindi siya nakadistort. Kasi naka-ultra wide ka, so, ang mangyayari, pag medyo nasa taas yung view ng kalsada, ang mangyayari, madidistort yung kalsada, hindi na siya straight. So, ito yung mga samples niyan.
Dapat nasa 98, pinakamabilis dapat para walang huli talaga. Ayan, so yun yung sinasabi ko guys. Maganda yung view talaga pag nakabaliktad. And nakuha ko yun na idea na yun kay Jan Skulovsky. Yun ating pangalan niya. So lilink ko yung page niya, yung YouTube channel sa baba. Sobrang lupit. So kaya ako napabili ng Ace Pro guys, Insta360 Ace Pro is dahil sa kanya. And sa setup niya, talagang ginagaya ko yung setup niya kasi sobrang ganda talaga ng mga videos niya. Taga-Australia siya. Gamit kong mic pala guys is Resin Boy. Resin, yun talaga, Resin Boy. Ito kakaiba to. Itong mic na to. 'Di ba kakaiba yung mic? Ang daming labasan. So first, ito yung mapupunta sa camera. Ito. Tapos ito, dalawang mic to guys. Ito yung mic ko sa bibig. Ito. Tapos, so kaya nyo naririnig yung mga kasama ko guys is dahil dito. Sa extra mic na kasama. So itong mic na to, kakabit nyo to sa may speaker ng intercom. So yan, makikita nyo. May butas siya. Ito kasi wala. O ito may hiwa siya. Papatong, example ito yung speaker, papatong nyo. So, ewan ko, ita-tape nyo ba or something para lang andyan siya. Then, marirecord na siya. So, kung ano yung sinasabi ng mga kasama nyo guys, maririnig. And which is, yun ang gusto ko guys kasi, syempre parang kasama kayo sa sa vlog namin, sa ride namin. So, ang gamit ko ngayon guys, kapag kapag bihira ko tong gamitin. Kasi ang hirap niyang dalhin. Pero kapag ganito mga setup, ang gamit ko is yung Comica V3 wireless mic. So, sana maganda. Tagal ko na kasi hindi nagamit to. Then, of course, extra battery ng Insta360. Kailangan ko pa mag-invest ng isa pa. Kasi nabibitin ako sa battery. Lalo sa long ride. Then, ito, sobrang halaga nito guys. Itong dead cat na to. Kasi ito, wind reduction, canceller. Basta, dead cat tawag nito. Kaso ang problema ko, kaya tinanggal ko siya. Kung mapapansin niyo sa mga last vlogs ko, parang mumbled yung tunog nito. Although umorder na ako, meron kasi silang version na itong mic sa bibig, meron siyang sariling female adapter. So, pwedeng external mic. Meaning ko, pwedeng ibang mic. So, ibang brand. Purple Panda or something. So, magta-try ako ng ibang mic. Kasi hindi ako nagagandahan dito sa mic na kasama. Yeah, medyo siya yung robotic. Para siyang radyo, parang ganun. Pero ito guys, sobrang ganda itong sa intercom. Sobrang ganda ng nasa intercom, ang liwanag ng boses nila. O kung ano yung naririnig ko, yun na rin yung napipick up ng mic. I almost forgot pala. Ito yung isang major reason kung bakit maganda yung videos. Hindi ko sinasabing maganda, pero for me, very cinematic yung shoot ng mga videos ko. Dahil dito sa ND filters. Pero ngayon, since low light siya. Kasi nasa bahay lang naman ako. Ngayon wala siyang ND filter. Pero ito yung mga ND filters ko. Ayan. So, 6 siya. Merong micro, UV, may CPL din siya. Ayan. Uy, nasa yung isa? Nasa taas siguro yung isa. ND8, 16, 32, and 64. So, kapag medyo cloudy, ang gamit ko is ND16. Kapag medyo tirik talaga yung araw, gamit ko is 32. Tapos kapag tanghaling tapat, balak kong gamitin. Tapos walang clouds balak kong gamitin yung ND64. Pero hindi ko pa natatry yung 64. So yan, ito yung sample niya pag very cinematic. Then sa post-production naman guys, nilalagyan ko ng LUT. So bumili ako kay Jay. Lalagay ko yung link sa baba. Bumili ako sa kanya ng mga LUTs. Kasi sobrang ganda talaga. Sobrang na-inspire ako sa videos niya. So, gusto ko kopyahin yung videos niya, yung quality ng videos niya. So, bumili ako ng LUTs at saka effects niya. Medyo pricey siya. Actually, okay na din siya. Pero marami kasing free or mura online. Pero dahil gustong-gusto ko yung mga videos niya. To support him also, I bought his LUTs. Yun lang guys. Yung mga transition na mag-glare or parang apoy na nakikita nyo, sa kanya galing yun. And yung ibang filter, I'm not sure kasi kung lalagyan ko pa to ng filter hindi. Pero malamang may konting filter to. This is the before, without LUTs. And ito naman yung after. So, ayun. I hope you guys like this video. And if you do, please comment, like, and share this video. And don't forget to subscribe, babush!